Hello mga Go Kids friends! Ako si Ate Megan at ngayong araw may espesyal tayong bisita na tutulong sa atin na matutunan ang tungkol sa isang taong nagtitiwala sa Diyos ng buong buo. Mga kaibigan, ipapakilala ko sa inyo si Freddy the Faithful Flamingo! Hello Freddy! Hi mga kaibigan! Ako si Freddy, the Faithful Flamingo. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng faithful? Ibig sabihin nito ay magtiwala at sumunod, kahit ano paman. Oo, tama ka Freddy! At narinig kong may kilala kang isang taong tapat. Opo naman, ang pangalan niya ay Noah. At nandoon ako nang bigyan siya ng Diyos ng isang malaking gawain. Matagal na panahon na ang nakalipas, tinignan ng Diyos ang mundong kanyang nilikha. Ngunit nakita niya na ang mga tao ay lumalayo na sa kanya at gumagawa ng masama. Nakakalungkot ito para sa Diyos. Hindi nila minamahal ang Diyos o ang isa't isa tulad ng nararapat. Ang tawag natin dito ay kasalanan. Kapag ginagawa natin ang mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos at nasasaktan ang ating relasyon sa Kanya. Ang kasalanan ay bagay na nagpapalungkot sa Diyos. Maaaring ito ay pagsisinungaling, magnakaw, maging masama sa iba, o hindi makinig sa sinasabi ng Diyos na nasa Biblia. Ang kasalanan ay parang isang malaking pader na naghihiwalay sa atin mula sa Diyos. Isipin mo na lang kung ikaw at ang iyong kaibigan ay nagtayo ng malaking pader sa pagitan ninyo at hindi na kayo makakapag-usap. Ganun ang epekto ng kasalanan. Iniiwas tayo nito sa Diyos at nagpapahirap sa ating buhay. Ngunit, hindi nais ng Diyos na manatili tayong malayo sa Kanya. Mahal na mahal tayo ng Diyos at may plano siya para tulungan tayo. Tulad ng mayroon siyang plano para kay Noah. Ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayon sa Roma 3 verse 23. Ang talatang ito ay nagpapakita na lahat tayo ay nagkasala at may mga bagay na nagdulot ng pasakit sa Diyos. Ngunit mahal pa rin tayo ng Diyos. Ngunit may isang tao na iba. Ang pangalan niya ay Noah. Hindi siya sumunod sa masamang halimbawa ng mga tao sa paligid niya. Mahal at sinusunod ni Noah ang Diyos. At nakita ng Diyos na si Noah ay mabuti at tapat. Kaya't kahit punong-puno ng kasalanan ng mundo, pinili ng Diyos si Noah upang gawin ang isang espesyal na bagay. Sinabi ng Diyos kay Noah na darating ang isang malaking baha upang linisin ang lupa. Ngunit sinabi rin niya, gusto kong magtayo ka ng isang malaking arka, isang napakalaking bangka, para ikaw, ang iyong pamilya at ang mga hayop ay maging ligtas kapag dumating ang baha. Si Noah ay isang matuwid na tao, walang kapintasan sa kanyang mga kapanahunan, at siya'y lumakad na tapat sa Diyos. Ayon sa Genesis 6 verse 9. Ipinakita ni Noah ang pagiging iba sa iba dahil nagtitiwala siya sa Diyos at lumakad ayon sa kanyang mga utos, kahit hindi ito ginagawa ng iba. Bagamat hindi sigurado si Noah kung paano mangyayari ang lahat ng bagay, nagtitiwala siya sa Diyos. Alam niyang tapat ang Diyos at ang kanyang paraan ay ang pinakamainam na paraan. Kaya't sumunod si Noah sa Diyos at sinimulan ang paggawa ng arka. Hindi siya nagtanong o nagtangkang gawin ang mga bagay sa kanyang sariling paraan. Nagtitiwala siya at sumunod sa plano ng Diyos. Ginawa ni Noah ang lahat ayon sa iniutos sa kanya ng Diyos. Ayon sa Genesis 6 verse 22. Sumunod ng buong buo si Noah sa Diyos. Kapag inuutosan tayo ng Diyos, dapat natin siyang pagkatiwalaan at sundin, tulad ng ginawa ni Noah. Makikita ninyo, ang pagsunod ni Noah ay nakatulong upang mailigtas ang kanyang pamilya at ang mga hayop. Ngunit, may mas malaking plano ang Diyos upang tayo ay maligtas mula sa kasalanan. Dahil sa ating kasalanan, tayo ay nawalay sa Diyos. Ngunit ipinadala ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus, upang tulungan tayo. Si Jesus ay bumaba sa lupa, namatay sa krus at muling nabuhay upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan at magkaroon muli ng relasyon sa Diyos. Kapag naniniwala tayo kay Jesus,
tayo ay maliligtas mula sa masasamang bagay na ginawa natin at magkakaroon ng bagong simula, tulad ng binigyan ng bagong simula si Noah at ang kanyang pamilya pagkatapos ng baha. Sapagkat iniibig ng Diyos ang sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang nananampalatay sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon sa Juan 3 verse 16. Ito ang pangako ng Diyos sa atin. Kapag nagtitiwala tayo kay Jesus, pinapatawad tayo sa ating mga kasalanan at magiging kasama natin ang Diyos magpakailanman. Kaya't, tulad ng pagtitiwala ni Noah sa plano ng Diyos upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas, may plano ang Diyos upang tayo ay maligtas sa pamamagitan ni Jesus. Pinapatawad tayo ni Jesus sa ating mga kasalanan at ipinabalik tayo sa Diyos. Hindi na natin kailangang maging matakot dahil may plano ang Diyos para sa atin at maaari nating pagkatiwalaan siya tulad ng ginawa ni Noah.